Patuloy sa ating pinag-aaralan sa unang sulat ni Pedro, kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 2. So, yun muna po yung ating babasa. At pagkatapos po natin basahin, ay tutuloy po natin talatang 2 na ating pong sinimulan ng mga nakaraang linggo ng gabi. Tutuloy po natin yung salitang sanctification o yung salitang set apart o mga pinabanal. So, yun po yung ating pagkakaroon. Bilang pagkapatuloy po sa pag-aaral yung sulat ni Pedro o unang sulat ni Pedro. So, babasahin ko muna po ang unang sulat ni Pedro, kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 2. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo sa mga hinirang ng Diyos na nakikimayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa kalat-malapa at kinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang magandang loob at kapayapaan. Sulitin ko lang po yung talatang 2. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa kalat-malapa at pinabanal yung ating pag-uusapan ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang magandang loob at kapayapaan. Tayo pinagpapalala. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat pong muli sa privilege na kami po ay mag-gather sa pamamagitan po ng online platform at masustain po, Panginoon, yung lakas. Alam po namin sa iyo po nagmumula. Salamat, Lord, sa opportunity na ito. Ito po ay magamit ay pahayag ang iyong mga salita. At same time, Lord, yung aming po mga kasamahan sa ibayong dagat, mga po sila ay nasa iba't ibang panig ng mundo o ibang bansa. Ay nagpapasalamat po kami. Ay po ay pinag-iisa ninyo. Bilang yung mga anak, meron po isang layunin, meron po isang tibok ng puso. Na kayo po ay mas makilala po kami. Sa gayon, O Diyos, mapapurihan po namin kayo at salamatan sa nakakapat sa isang Diyos na buhay at makapahihan, hindi nagbabago, kulang, hindi nagpapaya, laging tapat sa iyo. At dalangin po namin, Panginoon, na sa pag-aaral na ito, ay makita namin ang mga sarili na hindi po namin kayang baguhin, kami po mga buhay, kami po ay hindi, o kami po ay hindi kabilang sa inyong kawan. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat mabiyaya kayo. Pagkalit po, ito yung binibigyan ng pagkakataon. Mapagsisi ng aming mga kasalanan ng alikuran ito ang patuloy po na pagtiwalas. Salamat po aming Ama. Dalangin po namin na patuloy po kayong malawalhapit sa pag-uusap. Ito po kami sa magdalangin sa matamis po ng pangalan ng Bukong na anak at kaya po ito si Kristo. Amen. Hopefully po ay ang aking sound o yung audio ay naintindihan. At konting lang po tayo pagbabalik tanaw doon sa ating pinag-usapan ng mga nakaraan noong parang linggo. Marami po tayong mga binuksan ng mga talata. At ako po ay patuloy. Ito rin ang aking pinag-aaralan at amin ko pinabahid sa church, every prayer meeting. At medyo ahead nga lang yung church. Pero ito po ay binabaybay din po namin. Nag-aaralan ito. Unang sulat ni Pedro dahil yung Santiago ay amin na po siya. Almost sa tapos. Marami pa rin kami dapat ba. So ito pong unang sulat ni Pedro ay makikita po natin sa mga unang talata ay maliwanag na ang tatlong persona ay present sa ating pong kaligtasan.
At alam naman po natin na tayo po ay wala ngayon sa mundong ito. At kung ang Panginoong Jesus ay hindi nag-i-exist o siya po ay hindi kabilang sa Trinidad. Sapagkat sabi po ng Biblia, tayo po ay nilikha sa pamamagitan po ni Kristo, ang ating Panginoon. Kasi sabi rin po ng Hebreo. At ang napakasarap pong isipin, tatlong persona ay nagkakaisa para po sa ating kaligtasan. So kung ating pong mapapansin sa ating mga pag-aaral, lalo po sa talatang 2, sapagkat sa talatang 1 ay maliwanag po na sinasabi ni Pedro sa kanya pong sinusulatan ng nakikipamayal sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia, sapagkat sila po ay merong naranasan mga suffering o paghihirap o persecution, hindi dahil sa may ginawa silang kasalanan o labag sa batas, kundi dahil sila po ay naninindigan sa kanilang pagkatawag bilang sila po ay mga mananampalataya. At mapapansin po natin na bilang mga dumaranas ng suffering o persecution ng kanilang kapanahunan, ay napakasarap na mapakinggan kung ikaw ay kabilang doon, na ikaw ay babanggitin ni Pedro at sasabihan ka ni Pedro na tayo ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos. So, ibig sabihin po, sa dami-dami ng tao sa mundo, sa dami-dami ng taong pwedeng iligtas ng Diyos, sa dami-dami ng tao na kahabagan o kakahabagan ng Diyos, ay isa po tayo doon. So, bagamat sila po ay dumadaan ng pagsubok, dumadaan po sila ng pagtitiis o paghihirap o pag-uusig dahil po sa kanilang pananampalataya, ay napakalaki pong encouragement na sila po ay kabilang sa mga pinili at hinirang ng Diyos, sapagkat yung hirap na kanilang pinagdadaanan at yung persecution na kanilang naranasan ay hindi pwedeng kumpara sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga mananampalataya pagdating ng panahon o sa kalangitan o sa bayang lahat. Sapagkat yung lahat ang pwedeng ibigay ng mundo, yung lahat ang pwedeng ipara sa mundo sa tao, kung ito man po ay pleasure, kung ito man ay kaginhawaan, maging persecution o kahirapan, ay hindi pwedeng ikumpara sa naghihintay na pagpapala at rewards ng Diyos sa kanyang mga anak. So yung salitang hinirang, kung ito ay nagdadaan ng persecution, sabi ko nga nung nakaraan, yung ating mga narangasang persecution ay hindi pa pwedeng ikumpara sa mga naranasan dati ng mga mananampalataya at sa iba't ibang panig ng mundo na talagang hindi tanggap ang Kristyanismo, at talagang sila po ay nagbubuhis ng buhay, sila po ay nagkasakripisyo para po sa kanilang pananampalataya, at yun po ay biyaya ng Diyos na sila po ay magpatuloy, manindigan at di po manghinawa sa kanilang pagkatawag ng Diyos sa kanilang mga buhay. At dito po, may makikita natin sa talatang 2, dinigyan po ni Pedro, sabi niya, kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang layunin sa mula pa. Yun po yung ating pinag-aralan nung nakaraan, na makikita po natin yung kanyang pagkapili sa atin ay hindi dahil tayo ay gagawa ng mabuti o tayo po ay sasampalataya, nakita ng Diyos na tayo maniniwala, kaya niya tayo pinili, o kaya naman tayo ay magiging mabuting tao sa kanyang harapan, kaya niya tayo pinili, dahil ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay, nakikita niya yung future. So hindi po siya ganun unawain, yung foreknowledge na tinatawag. Hindi po siya foreseeing na meron tayong ginawa, meron tayong bahagi, kaya tayo pinili ng Diyos. Hindi po lang sinasabi ng talata, kundi tayo po ay pinili ng Diyos by His own prerogative, at ang kanyang pagkapili sa atin ay hindi dahil tayo ay mananampalataya o tayo ay nakita ng Diyos sa maniniwala sa Kanya, kaya tayo pinili. Sapagkat kung ganun po yung ibig sabihin nito, hindi tama yung sinasabi ng Efeso, talatang 2, at tayo po ay walang ginawa para sa ating kaligtasan. Sapagkat ito po ay tinatawag na grasya o biyaya ng Diyos, na ito po ay galing sa Diyos. Ang author po ng kaligtasan ay ang Diyos. Siya po ang nagliligtas, siya po ang pumipili, siya po ang nagtatakda ng lahat ng bagay, at hindi po tao ang pumili sa Diyos. Diba? Yung ating nga pong binuksan ng nakaraan sa
libro na kauna-unahan na libro sa Biblia, ang Genesis, na sinasabi nung nagkasala po ang unang mga tao, yung ating mga ninuno na si Adan at si Eva, after nilang magkasala at sila po ay nagtago sa mga dahon o sa mga puno na para hindi sila makita ng Diyos dahil sa kanilang kinain na prutas na nagbibigay ng katanungan sa mabuti at masama, ay nalaman na sila ay walang saklot at sila po ay nahiya. Ganun po yung epekto ng kasalanan. Ang kasalanan po ay nakakahiya, hindi pwedeng ipagmalaki. So, nung panahon na yun, nakita po natin, ang napakagandang principle na makikita po natin doon. Ang tao, dahil sa kanyang ginawang kasalanan, wala siyang pwedeng ipagmalaki sa Diyos, hindi siya pwedeng maging arrogant. Sabihin niya, ako'y nagkasala, pero dapat tanggapin mo ako. No? Nung panahon yun, nakakahiya yung kasalanan at sila po ay nagtago. At ang unang humanap po sa kanila ay ang Diyos at hindi po ang tao ang unang gumawa ng hakbang para hanapin ang Diyos. So kung tayo man po ay magkasabi, tayo po ay naging mananampalataya dahil hinanap natin ng Diyos, no. Yung Diyos po ang unang humanap sa atin, kaya natin hinanap ang Diyos. So, ibig sabihin, binayaan mo na tayo ng pangunawa, no? O tayo po ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na makahingi ng tawad at buhayin po yung ating kaluluwa. No? Tayo po i-regenerate para po tayo ay manampalataya. So, ibig sabihin po sa lahat ng ating pong naranasan o pangyayari sa ating buhay nang tayo po ay bago maging mananampalataya, kung naiisip natin na tayo kumanap sa Diyos, hindi po yun ang sinasabi ng Biblia sapagkat ang Diyos po ang unang humanap sa atin, kaya po natin siya pinilan. Sapagkat sabi po ng Efeso, lahat tayo ay patay sa ating mga kasalanan dahil nga sa ating mga ginagawang pagkakasala. So wala po tayong kakayanan na lumapit sa Diyos, kilalanin ng Diyos, hanapin ng Diyos, sampalatayanan ng Diyos, piliin ng Diyos, sapagkat po tayo ay patay. Yung ating pagnanais na maligtas ay wala po yun sa atin kung hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng grasya niya, at buhayin po tayo at magkaroon po tayo ng kaisipan, magkaroon po tayo ng damdamin na siya po ay pililanin at hanapin sapagkat yun po ay para lamang sa mga anak pinili ng Diyos. Kasi sabi po ni Pedro, sa mulat mula pa ayon sa kanyang magandang layo o sa kanyang layo ay tayo po ay kanyang pinili. So napakasarap pong isipin. At ang isa pong implication doon, yung ating kaligtasan ay hindi po tayo ang may hawak. Ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Bagamat sinasabi po ng Biblia, work out your own salvation. Hindi po nangangahulugan yung pagtrabahuhan mo yung kaligtasan. Hindi po sinabi doon work in, kundi work out. Ibig sabihin, ligtas ka na at ikaw ay patuloy na kuminala o ikaw ay patuloy na mag-persevere dahil ikaw ay believer. Kaya nga tinatawag na work out your salvation. Hindi po siya work in. Hindi siya sabi ng Bible na gumawa ka nito para ka maligtas. Kundi dahil ligtas ka, gawin mo to. Work out your salvation. So, wala pong losing salvation. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Bakit? Ang Diyos na miyakdan ng kaligtasan, siya po ang nagliligtas. May magkasabi naman, kung hindi nawawala ang kaligtasan, baka abusin din. So, I will tell you po, kung ikaw ay saved, kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay isa sa mga pinili ng Panginoon, hindi mo iisipin, o hindi mo gagawin na abusuin ka sa Diyos. Bakit? Binago ng Diyos ang puso. So, yung mga tao nag-iisip na pwedeng abusuin ang grasya ng Diyos, maybe, at I will tell them plainly na talagang siguro hindi pa sila mananampalataya. Una pa lang. Kaya sila nakakapag-isip ng gano'n. Ganun yung kanilang damdamin. Okay lang magkasala dahil ligtas naman ako. Hindi po yun ang isang mindset ng isang believer. 100%. Yung taong yun ay hindi pa mananampalataya. Okay? At sa ating pong pagpapatuloy, ito po yung paruktong o continuation ng ating pag-aaral sa talatang 2. Ang sinasabi po ni Pedro, totoo yun, ang Diyos Ama, siya ang nagplano ng ating kaligtasan. So, alam naman natin yun na
yung Anak at Espiritu Santo ay present sa ating kaligtasan. Kung God the Father plan our salvation, makikita rin po natin the Holy Spirit applied our salvation. Yan po sinasabi yan, sanctified o sanctification. Sabi sa talatang 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa at pinabanal. They are sanctified. We are sanctified by the Holy Spirit. So ano po bang ibig sabihin ng sanctified o sanctification o pinabanal? So sa akin pong pagkasaliksik, sa akin pong pag-aaral at tingnan ko po yung original na salita ito sa Bagong Tipan na ang salin po ay Griego, ang sinasabi po ng pinabanal o set apart o sanctified, tulad po ng sinasabi sa 2 Thessalonians 2 verse 13 na ang Griegong salita ay hagiasmos, ang ibig sabihin as an active verbal noun in it signifies properly the process rather than the resultant. So ano bang ibig sabihin na? Kung in-apply po sa atin ang kaligtasan ng Holy Spirit, we set apart by the Holy Spirit sa mundo. So ibig sabihin po, tayo ay inihiwalay sa sistema ng mundo because we are saved, sapagkat tayo ay pinili, plano ng Diyos Ama, tayo po naman ay in-apply yon ng Holy Spirit sa atin, yung kaligtasan na yon, and we set apart, we are sanctified, we are pinabanal, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Na sinasabi po ng Roma, Kabanatang 8, ang nananahan sa atin ay ang Holy Spirit. Lahat ng believer, lahat ng mananampalataya, nung sila po ay nakarinig ng magandang balita, they are regenerated by God, sapagkat sa pamamagitan po noon, tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya at pagkakilala sa Diyos, kay Kristo, na tayo po ay magkakaroon lamang ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ibinigay ng kalangitan sa sinumang langit. Walang iba kundi po ang ating Panginoon, at dahil po doon tayo ay safe at tayo pong lahat ay panananahanan o nananahan po sa atin ang banal na Espiritu. Yun po yung selyo na we are children of God. Kaya nga tayo nang tumatawag na Abba, Father, our Papa, our Daddy, dahil nga po tayo mga anak ng Diyos, at ang selyo, ang katunayan na tayo mga anak ng Diyos, the Holy Spirit residing in us. Nananahan po sa atin ng Holy Spirit. Ito po ay kailanman ay hindi aalis, hindi mawawala. Ito po ay mananatili at tayo po mag-iingat sa atin hanggang po tayo ay makarating sa glorification. Hanggang sa tayo po ay kunin ng Panginoon, hanggang sa Panginoon po ay dumating, the Holy Spirit will never leave us. Sa Old Testament po iba. Yung Holy Spirit ay umaalis. Yung katawagan na Ichabod, the glory departed. Yung Holy Spirit ay umaalis sa Old Testament. Pero yung kaligtasan ng isang believer ay hindi po yun nawawala. So every time po tayo na nagkakasala, hindi nawawala yung kaligtasan, ang nawawala yung joy. Kaya nga doon sa awit ni David, sa Salmo, sabi po doon, yung kanyang joy o yung joy of salvation ay nawa ay manumbalik kung siya po ay humihingi ng tawad sa Diyos nang siya po ay nagkasala dahil siya po ay nakipamatok kay Bathsheba. Sabi ni David, return to me the joy of my salvation. Not salvation itself, but the joy of His salvation that really comes from God. At lahat po tayo sa New Testament, hindi nawawala yung kaligtasan, ang nawawala ay joy pag tayo ay nagkakasala. Sapagkat ang Holy Spirit ay nananahan sa atin, isa rin po yung katunayan na hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Sapagkat yun ang selyo natin, we have the Holy Spirit. Hindi siya umaalis sa isang mananampalataya. Sabi nga ng iba, once you are a believer, hindi ka pwedeng ma-possess ng bad spirit. Hindi ka pwedeng sapian. Alam naman natin yan sa mga lalo pag mga probinsya. Meron talagang mga napoposes, literal, lumalaki ang boses, nagwawala, lumalakas, hindi kayang pigilan ng dalawa, isang o tatlong tao, sapagkat meron siyang extraordinary na strength.
So, once you are a believer, hindi ka pwedeng ma-possess ng mga bad spirit. At sapagkat meron kang selyo ng Holy Spirit at nananahan sa iyo ang Holy Spirit bilang selyo. At nakakapapansin po natin, ang sinasabi ng Bible, lahat ng unbeliever, kahit hindi lumalaki yung boses sila, kahit wala silang extraordinary power or strength, they are already possessed by bad spirit. Bakit? Wala silang Holy Spirit. Lahat tayo dati, we are possessed by bad spirit nung tayo pa ay hindi. So tayo ay hindi ba mga believer. Kahit parang normal lang naman lahat. Tayo ay nagtatrabaho, may ginagawa tayo, okay pamilya natin. Pero sabi po ng Bible, kung wala sa iyong Holy Spirit, iba ang nananahan sa atin. Okay? Pero once you have the Holy Spirit dahil you are a believer, narinig mo magandang balita, ikaw ay sumampalataya sa biyaya ng Diyos, at meron tayong selyo, yung Holy Spirit. At kailanman ay hindi tayo pwedeng mag-possess ng bad spirit. At ang napakasarap isipin, this Holy Spirit sanctified us. He applied our salvation through our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit sanctified us. So, hindi po nangangahulugan yun na hindi na tayo magkakasala. So, hindi po yun ibig sabihin na ang isang believer na may Holy Spirit ay kailanman ay hindi na makakagawa ng kasalanan. Kaya nga po binanggit ko sa inyo, ang ibig sabihin ng sanctified o sanctification or tinatawag na set apart, okay? Ang ibig sabihin po nun ay signifies properly the process, not or rather than the result. So, hindi ibig sabihin na ikaw ay naging believer this day, kinabukasan ikaw ay may helo at hindi ka na magkakasala. Hindi po yung totoo. Kaya nga sa it signifies properly the process. No? So, yung proseso po ng ating sanctification, being set apart sa Word, ito po ay proseso. No? Step by step. No? Sabihin po, parang hagdan, unti-unti tayong nagiging kalarawan ni Kristo. Hindi po yung magdamag, kinabukasan ay hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Wala pong Kristyanong sinless. We are blameless, but we are not sinless. Isa lang po yung sinless na nabuhay sa mundo, na nagkatawang tao, si Kristo po yun. He never sinned, at kailangan po siya ay hindi nagkasala. Pero tayong mga tao, bagamat tayo ay believer, tayo po ay naniwala sa Panginoon, sa kanyang biyaya, at nasa atin yung Holy Spirit, ay hindi po nangangahulugan yun na hindi na tayo magkakasala. So, huwag po tayo magtaka kung bakit nakapag-isip rin tayo ng masama. May lumalabas sa ating mga bibig na hindi katutugtog sa Diyos. May hinahakbangan yung ating mga paa na dapat natin hakbangan. May nagagawa ang ating mga kamay na dapat hindi na natin ginagagawa bilang mga Kristiyano. May mga mata tayo na nakikita o nakakita ng mga bagay na nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Because we are still in this world and we are still in our flesh. So meron po talagang battle, merong war. Kaya sabi nga ni Pablo, di ba? Yung mga bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw kong gawin, siya kong ginagawa. There's a battle, there's a struggle, there's a war between the flesh and the spirit. Kaya sabi rin ng Panginoon sa kanyang mga disciple, nananalangin sila. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, totoo po yun. Meron tayong battle, meron tayong war. Pero napakasarap pong tingnan, because we have the Holy Spirit. God give us power para po tayo ay makapamuhay ng katugod-tugod. So napakahalaga po noon. We have obedience. So hindi sinasabi ng Panginoon 100% na talagang tayo ay makasunod. Na sinasabi na huwag ka nang talagang hindi ka na magkakasala. No, magkakasala pa rin po tayo. But the difference is, merong grieving. Nag-grieve yung Holy Spirit. Every time we sin, kaya sabi nga ni Pedro, we are set apart, we are sanctified. At mamaya po sa mga talata, mayroong panawagan si Pablo na tayo po ay mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At sabi rin po dito sa Pedro, yung tumawag po sa atin ay banal.
So dapat din po tayo magpakabana. So it is possible na tayo po ay makahumuhay na may kabanalan, not being sinless, o kundi tayo po ay merong obedience at little by little nagiging kahawig po tayo ni Kristo. So buksan po natin, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Binasa ko po siya sa Tagalog, pero medyo malayo sa Tagalog. Pero sa English po ay maganda po yung pagkakasa niya. Pero basahin muna po natin sa Tagalog at basahin po din sa wikang Banya. Sabi po sa ikalawang Taga-Tesalonica, kabanatang 2, talatang 13. So pinag-uusapan po dito, no? Sa Thessalonica, kung meron kayong mga Bible, ang title ang Suwail. Sinasabi po si Pablo, no, na mayroong dilitaw na Suwail, yung Antichrist. At pagdating po ng verse 11, no, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hayaan ng Diyos na sila'y maanulang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. 12, sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng pumilit sa kasamaan sa halip sa tumanggap sa katotohanan o na tumanggap sa katotohanan. 13, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kami magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. So hindi ko binanggit sa Tagalog yung word sanctification, pero yung Holy Spirit is present. Tingnan niyo po sa wikang Banyaga, ang ganda po ng pagkatasan. Verse 13, but we must always thank God for you. So alam po natin na mga taga-Thessalonica, sila po ay mayroong mga Diyos-Diyosan. Pero nung narinig po nila yung gospel, yung magandang balita, they turn, sila po ay tinalikuran nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan at sinama po yung tunay na Diyos na pinapahayag po ni na Pablo na sila naman talagang Diyos ng Biblia, the true and only God